Mama na Jesus, hallelujah. Upo dakilat pagpalang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakmamahal pa Iso Kristo. Muli, pinupuri ka namin o Diyos, pinasasalamatan at aming tiyataas, nilulwalhati ang dakilat makapangyarihan pangalan. Salamat sa araw na ito, malapay noon na muli kami yung pinagpala, nagkasama-sama o pagkaway aming sambahin sa Espiritu at Katuhanan. Salamat sa iyong paglangis o Diyos, sa bawat yugtot, baging balagawain, malapay noon, hallelujah, sa mga kalahat awiti, sa mga patutuo na yung manak. Malapay noon, nahayag yung kabutihan, yung kapangyarihan. Salamat. Malapay noon sa mga awitin, ng yung mga awit. Malapay noon ay matamis sa presensya na muli mong ipinadama sa bawat sa amin ang mga matatapat mong anak na patuloy mong ginagamit sa pamagitan ng kalang pagkakaloob. Ikaw po ang magbalik ng makalibong beses. At sa hapong ito, malapay noon, hallelujah, kayong pisama-sama lumalapit siya yung dakilang harapan, nagpapakababan loob, nagsisisi. Sa unat dalangin, aming minamahal ang magulang siya mga pastor, kami yung kabagat patawarin. Sa lahat tayong pagkukulang pagkakasala, malapay noon kami samahan, pangunahan sa pag-aaral, yung dakilang salita, O Diyos, hallelujah, kami maging yung abalingkod sa ganang akin, di ako karapat-dapat, malapay noon, ako yung kabagat patawarin, pangunahan mo po, malapay noon, bigyan mo po akong karunong at kalaman na maipahayag yung dakilang salita, kalakip ang kapangyarihan, nagmumula sa iyo, malapay noon, hallelujah, buksan mo po ang puso't pangunawan, lahat ng mga anak na yung dakilang salita, itanim mo po sa puso't isipan ng bawat sa amin upang amin may pamuhay, ang iyong banal na kaluban, gawin po ang pagpapalang espiritual, sa hapong ito, malapay noon, wag nawa akong maging katitisuran, kundi nawa akong maging pagpapala, sa unat dalangin namin, minamahal magulang sa iyo, ito po ang aming samot dalangin, at sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat ng adlang at gawa ng kaaway sa pag-aaral, yung dakilang salita, di pagkaunawa, pagkainip, pagka-distract, gutom, hallelujah, pagkaanto, kasout, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay naukulaman sa nag-isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at hindi po ang ating pagbigay galang, pagrespeto sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willistrada Almeida, maging sa lahat ng kanyang mga anak, manugong at tapos sa lahat ng Almeida Children, Almeida Family at gawin din po patuloy natin inaalaala ang mga turo't aral na iniwan natin beloved Assistant Pastor Lena Coman Almeida at ang pagbati rin po sa ating beloved ordained preacher, sa ating co-preacher, ating kapili ngayon. Sa lahat po natin mga musician, mga awit, sa lahat po natin minamahal mga bisita, mga baguhan na ating kapili ngayon sa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhat mabait na Diyos. Ngayon po mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating malapay noon. Kahit na po mga minamahal, tayo ay bumilang na maraming taon. Bumilang na tayong 20, 30 o ilan man taon ang ating ginugol. Kumbaga mga minamahal, hindi po natin masasabi na tayo ay sakdal na o tayo ay banal na o tayo karapat-dapat na. Amen? Bakit? Tayo po ay tao lamang mga minamahal. Tayo ay may mga kahinaan, may mga pagkukulang. Kaya kinakailangan pa rin na kahit na tayo matatagal na, kinakailangan pa rin tayong turuan, aralan, kinakailangan pa rin natin saliksikin ang balakasulatan para sa ikasasakdal at tayo maging karapat-dapat sa paningin ng ating buhat mabait na Diyos. Amen? Ngayon po mga minamahal, kung ating titingnan, ang buhay dito sa sanlibutan. Napakaraming tao mga minamahal ang masasabi natin na wala pa rin sa kanila yung tunay na kapayapaan, wala pa rin sa kanila yung tunay na kagalakan, wala pa rin sa kanila yung kaginhawahan na nagmumula sa ating buhat mabait na Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil nandun pa rin sa kanila yung kaguluhan ng kalambuhay. Naroon pa rin yung mga bisyo, yung hindi pagkakaunawaan, naroon pa rin sa kanila yung mga kabagabagan. At gawin din po mga minamahal, kumbaga, naroon pa rin sa kanila yung mga karamdaman, mga kapigatian. Ngayon mga minamahal, hindi nila malaman kung paano susolusyonan ang ganyang bagay. Hindi nila malaman mga minamahal kung ano ang kalang gagawin. Kaya maraming tao mga minamahal sa kalang nararanasan ng mga problema
o mga pagsubok, kapigatian, humahanap na lamang sila ng alternatibong paraan para maibsan. Amen? Kaya minsan humahantong ang tao mga minamahal sa sila ay naroon na lamang, malalaman na lamang nila na yung kalang sarili, naroon na sila sa mga bisyo. Dahil iyon ang alam nila na pansamantalang makalulunas sa kalang nararamdaman o sa kalang pinagdaraanan. Amen? Pero ito pala mga minamahal, ito lamang pala ang dapat gawin ng tao para dumating sa kanya yung kaginhawahan na nagmumula sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Hindi na kailangan pang tayo ay magbisyo o mag-inom o gumamit ng pinagbabawal na gamot para lamang malunasan ng bagay na yan. Hindi ka nagagastos pa. Mararanasan mo ang kapayapaan. Sa Aklat ng Gawa 3:19, basahin po natin mga minamahal. Dito po tayo sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang magpawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na kaginawang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Maliwanag mga minamahal, ito yung solusyon sa dinaranas ng maraming tao. Kumbaga mga minamahal, ang sinasabi ng mga kasulatan, ang karamdaman bunga ng kasalanan. Ngayon mga minamahal, ibig sabihin, pag napatawad ng kasalanan, gagaling na yung karamdaman. Kaya ito pala yung sinasabi ng mga kasulatan. Kaya nga magsisi kayo. Ang pagsisisi mga minamahal ay para ikay mapatawad ng Diyos. At magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Maliwanag mga minamahal. Sa pamagitan nating pagsisisi, pagbabalik loob, mapapawi ang ating mga kasalanan upang magkagayon, magsidating ang panahon ng kaginhawang mula sa harapan ng Diyos. Yun lamang pala ang paraan mga minamahal. Doon pa lamang darating yung kaginhawahan nagmumula sa ating buhat mabait na Diyos. Kagaya ng marami sa ating mga minamahal, nung araw, tayo ay nasa kalagayan din, nasa kaguluhan ng ating buhay. Tayo ay walang kapayapaan, walang kagalakan. Tayo ay naroon sa karamdaman. Nasa mga problema, kapigatian. Kumbaga, hindi na rin natin malaman kung anong ating gagawin. Pero ito ang tunay na dapat na gawin ng isang tao. Kagaya ng marami sa atin. Nung tayo mga minamahal, lumapit sa ating malapay noon, tayo nagsisi, tayo nagbalik loob sa ating malapay noon, naramdaman natin at ipinagkaloob ng Diyos yung ang sabing kaginhawahan na nagmumula sa ating malapay noon. Bakit kaginhawahan? Ngayon mga minamahal, kayo na makakapagsabi kung anong kaginhawahan ang inyong nadama ngayon kaysa nung una. Bakit? Ngayon mga minamahal, yung kaguluhan sa buhay ng marami sa atin, wala na yan mga minamahal. Binago na rin yung inyong buhay, inalis na rin yung inyong bisyo. Amen? Mayroon na kayong kapayapaan at kagalakan. So, ito yung tunay na kagalakan o tunay na kaginhawahan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Kaya ito pala mga minamahal, ang isang bagay kaya mapalad yung mga tao, mga minamahal, na lumapit sa ating mahal na Panginoon, nagbigay ng oras at panahon, kagaya ang ating minamahal ng mga bisita, mapalad kayo sapagkat kayo ay nagpaunlak sa panawagan ng Diyos sa kanyang paanyaya, kayo nagbigay ng oras at panahon. Kaya ang Diyos po ay nalulugod, natutuwa kapag ang isang tao ay nagpaunlak sa paanyaya ng ating buhat mabait na Diyos. Maliwanag mga minamahal. At kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. So sa Diyos pala nanggagaling. Sa Diyos manggagaling ang tunay na kapayapaan, kaginhawahan. Hindi ito makakamit sa mga bisyo, mga minamahal, sa alak, sa sugal. Hindi po natin makakamit ang kaginhawahang yan. Hindi rin po ito may ibigay ng tao, ang tunay na kaginhawahan, kundi nagmumula sa ating buhat mabait na Diyos. Kaya mapalad tayo mga minamahal, dahil tayo dinala ng Diyos sa tunay na gawain, mga minamahal,
na kung saan dito tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At sa aklat ng Daniel, mga minamahal, basahin po natin ang 4:23 hanggang 25. Tapos talo na ng 36 hanggang 37. Aklat ng Daniel 4:23 hanggang 25, talo ng 36 hanggang 37. Amen. Purihin po natin dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya tayo mga minamahal, kumbaga ay kahit tayo matatagal na, kinakailangan pa rin natin magsaliksik ng balakasulatan para maunawaan natin lubusan. Hindi conforme tayo matagal na, ay sabihin natin alam na natin ang lahat. Amen? Kumbaga, kinakailangan natin yung laging balik-balikan ang salita ng Diyos. Lagi nating basahin balakasulatan. Dahil itong balakasulatan, salita ng Diyos, ito yung magtuturo sa atin, mga minamahal. Ito yung magbibigay karunungan para maunawaan mo ang tunay na kaluban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating buwit na Diyos, mga minamahal. At salamat po sa ating mahal na Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan ng kaunawaan ng ating mahal na Panginoon. Binuksan yung ating puso, yung ating isipan upang ating maunawaan ang tunay na kaluban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dito po tayo sa Daniel, Kabanatang 4, talatang 23 hanggang 25, talon po sa 36 hanggang 37. Amen? At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumababa mula sa langit at nagsasabi, ibuwal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin, gayon may itira ninyo ang tuod ng mga ugat niyaon sa lupa na magkatali ng bakal at tanso, sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa parang hanggang sa mangyari sa kanya na makapito. 24. Ito ang kalugan o hari at siyang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na hari. 25. Na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. At ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka at mababasa ka ng hamog ng langit at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at nagbibigay niyon sa kaninumang ibigin niya. Talon po sa 36. Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa at sa kaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao at ako'y natatag sa aking kaharian at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. 37. Ngayon nga akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapababa. Praise the Lord. Purihin po natin dakilang Diyos. God bless po sa pagkabasa ng salita ng ating buwit mabait na Diyos. Ang sabi dito mga minamahal, ito po ay tumutukoy kay Haring Nabucodonosor. Baga mga minamahal, nung panahon na siya ay hari pa mga minamahal, kumbaga siya ay natanyag. Siya ay naging kilala sa maraming, sa lahat. At siya ay nasa mataas na kalagayan. Ngayon mga minamahal, sa kanyang mga tinatangkilik bilang hari, naroon din yung kanyang pagmamataas. Kumbaga dahil sa kanyang mga
sa kanyang posisyon bilang hari, at siya nga ay naging kilala, naging sikat, nagmalaki sa kanyang puso. Kaya sinabi dito ng Diyos, mga minamahal, na siya ibuwal ang punong kahoy. Ibig sabihin, ang punong kahoy, ang tinutukoy po dito ay si Haring Nabukadnezar. Inyong lipulin, gayon may itira ninyo ang tuod. Sabi, hindi po lahat, kundi magtira ng mga ugat niyaon para muling tumubo at sumuloy. Ngayon, mga minamahal, sinasabi sa ating binasa na ito ay na siya ang kanyang siya ay mapapasama, kanyang tahanan ay mapapasama sa mga hayop. At siya ay kakain ng damo, makakasalon mga hayop sa parang hanggang sa mangyari ang sa kanya na makapito. Ibig sabihin, daranasin niya. Bakit pinaranas ng Diyos kay Haring Nabukadnezar ang ganung bagay? Para malaman niya, maunawaan niya, mga minamahal, na ang Diyos, siya nagpupuno, siya nagbigay sa kanya ng katanyagan, pero hindi niya naunawaan at siya nagmalaki. Kumbaga, mga minamahal, kinakailangan iparanas sa kanya ang ganung bagay para kanya maunawaan. Ganon din tayo, mga minamahal. Minsan sa ating buhay, kinakailangan maranasan natin na tayo minsan nasa kahirapan, nasa kapigatian, nasa kalungkutan, nasa problema upang maunawaan natin, mga minamahal. Kaya dito, ang sinasabi ng 36, sa oras ting yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa. Amen? Sa'y kaluluwalhati ng aking kaharian at manumbalik sa akin ang aking kamahalan at ang aking kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao at ako'y natatag sa aking kaharian at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Sabihin, mga minamahal, nung kanyang maunawaan kung ano baga ang tunay na kaluban ng Diyos, nanumbalik yung kanyang kaunawaan. Nabuksan muli yung kanyang pangunawa. Kaya nung kanyang maunawaan, mga minamahal, kagaya ng una natin binasa, siya'y nagsisi, siya'y nagbalik loob sa ating malapay noon, kaya muling ibinalik ng Diyos yung kanyang pagiging hari, ibinalik yung kanyang katanyagang kadakilaan, ibinalik sa kanya. Kaya itong mga minamahal, yung isang bagay na kailangan gawin ng tao. Kumbaga, mga minamahal, yung isang malaking kasalanan, mga minamahal, na maaaring gawin ng tao, ay yung pong siya hindi magsisi, siya hindi magbalik loob. Yun ang malaking kasalanan. Kagaya ni Haring Nabukadnezar, siya nagsisi, nagbalik loob. Ngayon, mga minamahal, kagaya ni Lucifer, alam natin na siya nagmatas din, naghimagsik, nagrebelde. Dahil gusto niyang pantayan ang ating mabait na Diyos. Gusto niya siya maging hari din. So, sa kanyang kasalanan, isang malaking kasalanan ang kanyang nagawa, ay yung hindi siya nagbalik loob, hindi siya nagsisi, kaya hindi siya napatawad. Kaya hanggang ngayon, mga minamahal, kung nung panahong yon ay may digmaan ang mga sina Lucifer at ang mga anghel ng Diyos, nagkaroon ng digmaan hanggang ngayon, naroon pa rin yung digmaan. Bakit? Sapagkat yung kaaway ng Diyos ay hanggang ngayon ay gumagawa pa rin para ibagsak ang pananampalataya, hadlangan ang mga tao na maglingkod sa ating buhay at mabait na Diyos. At ang ating mahal na Panginoon naman, mga minamahal, sa pamagitan ng kanyang mga salita, ng mga tao na kanyang gagamit upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos at mabuksan naman ang kanilang pangunawa, ito mga minamahal. Purihin po natin dakilang Diyos, lahat po magsabi, praise the Lord. Unang Samuel, mga minamahal, 12:24. Dito po tayo sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, ang talata po 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya. Sa katotohanan ng inyong buong puso, dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. Amen. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Sabi dito ng unang Samuel, yung ating binasa mga minamahal, unang Samuel 12:24, maglingkod lamang tayo sa ating malapay noon ng buong puso.
Bakit ang gusto ng Diyos, mga minamahal, ay yung buong puso? Sapagkat yung po isang bagay, mga minamahal, na kinakailangan natin na yung buong puso ang ating paglilingkod sa ating malapaynoon. Sabi dito, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod sa Kaniya sa katotohanan na inyong buong puso. So kapag buong puso ang iyong paglilingkod sa ating malapaynoon, mga minamahal, talagang kayo sincero. Talagang gagawin mo ang lahat para maluwalhati mo ang pangalan ng ating malapaynoon. Kumbaga, mga minamahal, hindi mo aalintanain. Minsan yung mga hadlang, yung mga balakid, pag-uusig, hindi mo yan papansinin. Kapag buong puso, mga minamahal, ikaw ay magiging matatag, ikaw ay magiging malakas na mananampalataya. So mga minamahal, sabi nga ng marami ng Banal Kasulatan, tayo maglilingkod din lamang sa ating buhat mabait na Diyos, gawin na natin yung lahat. Kumbaga, gawin na natin totoo, buong puso. Baga mga minamahal, ay yung buong puso paglingkod sa ating buhat mabait na Diyos, hindi ka pababayaan ng malapaynoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos na ikaw ay mawala sapagkat alam niya na totoo yung at buong puso yung iyong paglilingkod. Kapag ang tao, mga minamahal, naglingkod ng hindi sa kanyang puso, kumbaga ito ay walang ugat ng kanyang panampalataya. Madali siyang mawala. Pero kapag totoo sa iyong puso yung paglilingkod, magiging matatag ka na mananampalataya. Hindi ka matitinag, mga minamahal, hindi ka kayang ibagsak. Hindi ka kayang makuha ng kaaway sa kamay ng ating buhat mabait na Diyos. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Patuloy po tayo, mga minamahal, sa 2 Korinto 4:4. Dito po tayo sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 4, talatang 4. Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, mga pag-iisip na mga hindi nagsisasampalataya, upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ito yung isang dahilan, mga minamahal, kaya minsan napakaraming tao ang mahirap na madala sa banal na gawain. Bagamat ang layunin natin, mga minamahal, sila ay madala natin sa ikabubuti nila. Kaya mapalad yung mga tao, mga minamahal, na nagbigay ng oras at panahon sa ating buhat mabait na Diyos. Bakit ganoon, mga minamahal? Dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan. Sino ba ang Diyos ng sanlibutan? Yung si Lucifer, kaaway ng Diyos. Dahil ang sanlibutan, mga minamahal, ito ay punong-puno ng kasalanan. Amen? Kaya sabi dito, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Sabihin, itinanim ng kaaway ng Diyos sa kalang puso, sa kalang isipan, mga minamahal, na sila ay huwag maniwala, huwag silang manampalataya. Kaya upang huwag sumilang sa kanila, sumilang ang kaliwanagan ni Kristo, ang ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ito po, mga minamahal. Kumbaga, sarado na yung kalang puso. Hindi na nila, kumbaga, kahit anong gawin mo, ayaw na nila maniwala. May mga ganyan tayong na-enkwentro, mga minamahal. Minsan, nag-uumpisa ka pa lamang ay ayaw na. So, mga minamahal, ang gusto natin, kaya yung mga kapatiran natin humahayo, pupunta sa iba't ibang lugar, dahil para maipaunawa sa kanila ang kalubuhan ng Diyos, para mabuksan yung kanilang puso't kaisipan. Amen? Upang sa ganoon, mga minamahal, makita nila yung kaluwalhatian natin malapaynoon, makita nila kung paano ang tunay na paglilingkod sa ating malapaynoon, kung paano sila pagpapalain ng ating malapaynoon, kung paano darating sa kanila ang kaginhawahan nagmumula sa ating malapaynoon. Kaya ito yung ginagawa ng kaaway, mga minamahal. Itinatanim sa puso't isipan ng maraming tao ang huwag manampalataya. Amen? Sila pa minsan, mga minamahal, yung ginagamit ng kaaway ng Diyos para usigin ang mga Kristiyano at manampalataya. Amen? Kaya ngayon, mga minamahal, kung isipin natin, tayo ay pinagpala ng ating buhat mabait na Diyos dahil
sumilang sa atin. Kumbaga, mga minamahal, bukas na yung ating puso, yung ating kaisipan, na maunawaan naman natin yung kalooban ng ating mga Panginoon. Kung buong puso ang iyong paglilingkod, maunawaan mo ang tunay na kalooban ng ating bait mabait na Diyos. Maliban na lamang, mga minamahal, na kapag ang iyong paglilingkod hindi buong puso, hindi ka sincero, ay para ka na rin yung mga taong sanlibutan na kumbaga, mga minamahal, sarado na yung kalang puso at isipan. Purihin po ating dakilang Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Saklat po tayo ng Marcos, mga minamahal, 5:18. Dito po tayo sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5. Ang talata po ay 18 hanggang sa talatang 19. Sa 18. At habang lumululoyan siya sa daong, ay pinamanhik sa kaniya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. Sa 19. At hindi niya itinulot sa kaniya, kundi sa kaniya'y sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaanong dakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong ginawaan ka niya. Amen. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Kaya ito, mga minamahal, yung hindi lamang yung tungkulin natin sa ating malapan, yung tayo dumalo. Hindi lamang yung pagdalong tungkulin natin. Tungkulin din natin, mga minamahal, na tayo'y magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating malapan. Kaya ito po yung sinabi ng ating buhat mabait na Diyos doon sa kanyang mga pinagpala, sa kanyang pinagaling, na pumunta ka sa tahanan, umuwi ka. Puntahan mo yung mga kaibigan, mga kamag-anak, sabihin mo sa kanila, ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Bakit yun ang nais ng ating mga Panginoon? Dahil ang nais ng Diyos, mga minamahal, ang bawat tao ay maligtas. Ang nais ng ating dakilang Diyos, ang bawat tao ay makaalam ng katotohanan. Kaya tayo, ng mga naunang pinagpala, dumanas ng mga himala, ginawa ng ating mga Panginoon, kayo naman, o tayo naman yung gagamitin ng Diyos. Kagaya ng sinabi dito doon sa kanyang mga pinagaling. Dahil tayo yung nakaranas nito, tayong pinagaling, tayong binago ang ating buhay. Kaya tayo yung maghahayag sa kanila. Kaya ngayon, mga minamahal, kumbaga may mga humahayo na, ito po nagpupunta sa iba't ibang lugar, ito po ay siyang mabuting bagay. Bakit, mga minamahal? Dahil ito yung siyang paraan para yung mga tao, mga minamahal, ay maabot ng dakilang salita ng ating mga Panginoon. Kung hindi po natin gagawin ito, mga minamahal, mananatili sila sa kanilang kalagayan, na sarado ang kalampuso at isipan, hindi nila maunawaan ang kabutihan ng Diyos. Paano sila maliligtas, mga minamahal, kung sila ay nasa arong kalagayan? Ngunit sa pamagitan ng iyong pagpapahayag ng kabutihan ng ating mga Panginoon, sila ay magkaroon ng panampalataya at sila ay maniniwala sa ating mga Panginoon. So doon darating, mga minamahal, yung kaginhawahan nagmumula sa ating mga Panginoon. Yung kalang mga pinagdaraanan, kung sila may kabagabagan, may mga kapighatian sa kalang buhay, darating yung kaginhawaan sa kanila na nagmumula sa ating mga Panginoon. Kaya ito po ay tungkulin natin, mga minamahal. Hindi lamang po yung tayo narito. Okay na sa atin. Niisip natin, mga minamahal, ako naman ay laging dumadalo, okay na yon. Hindi po pala, mga minamahal. Dahil dito sa Banal na Kasulatan, inutusan ng Diyos yung mga tumanggap ng himala na pumunta sa mga kanyang mga mahal sa buhay. Ibig sabihin, tayo ganun din. Hindi lamang ating mga mahal sa buhay, ating mga kababayan. Ito yung isa sa mga tungkulin natin. Hindi lamang tayo ay iniisip natin yung ating sarili. Dahil kung sabi ng Banal na Kasulatan, kung iniibig natin ating kapwa, ito ang isang pag-ibig na maipakita natin sa kanila na sila ay ating madala sa paanan ng ating buhat mabait na Diyos. Tapi yung patuloy, mga minamahal, sa Isaiah 59:2. Maganda po ang ating mga altar call at ang ating mga musician. Ito po tayo sa aklat ni Propeta Isaias, kabanatang 59, talatang 2.
kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Ang sabi dito ng 59, dos mga minamahal, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. So mga minamahal, kumbaga ang tao at ang Diyos ay nagkahiwalay dahil sa hindi pagsunod ng tao, dahil sa kasalanan ng tao, mga minamahal. Kaya, ang sabi dito, ang naging resulta at naging bunga, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha. Sabihin mga minamahal, yung ating kasalanan ang nagpakubli sa mukha ng ating dakilang Diyos upang siya huwag makinig sa ating mga dalangin. Amen? Siya hindi na niya tayo pansinin. So mga minamahal, kagaya ng una natin binasa, manunumbalik ang Diyos sa iyo kung ikay manunumbalik din. Amen? So mga minamahal, sinabi una natin binasa, mga agsisi kayo at magbalik loob, yun ang paraan para muling manumbalik ang Diyos sa atin. Amen? Kung hindi natin tayo manunumbalik, hindi tayo magsisisi, ang Diyos ay patuloy na ikukubli niya ang kanyang muka at hindi siya makikinig sa ating mga dalangin. Amen? Kaya itong mga minamahal na pagbabalik loob sa ating Panginoon, ito po yung isang magandang bagay. Kaya nga tayo mga minamahal, tayo pinagpala, kaya tayo naririto ngayon, kumbaga may kagalakan na tayo sa ating puso, sa ating isipan, binago na yung ating mga buhay, pinagaling na yung ating karamdaman, dahil tayo nagbalik loob sa ating Panginoon. Kaya yung kaginhawahan dumating sa atin. Isipin natin mga minamahal, kung hindi tayo nagbalik loob sa ating Panginoon, anong buhay mayroon tayo? Maaaring tayo ay naroon pa rin sa mga kaguluhan ng buhay. Maaaring yung mga mag-asawa dyan, naroon pa rin ang pag-aaway. Yung kalang pamilya, yung kalang mga anak, naroon pa rin yung mga karamdaman. Pero dahil sa pagbabalik loob natin mga minamahal, sa ating Panginoon, napawi ang lahat ng mga yan. At ipinalit ng Diyos yung kaginhawang kagalakan sa ating mga puso, sa ating isipan. Kaya mapalad po yung sa ating minamahal ng mga bisita, mga baguhan, papalad po kayo mga minamahal. Sapagkat ang nasumpungan nyo ay tunay na Diyos at buhay. Kung kami ay binago, ang aming buhay, pinagaling sa aming karamdaman, may kagalakan, ganun din kayo. Mga minamahal, kayo lang po yung magpatuloy, lagi kayong dumalo. Kumbaga, ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga minamahal, hindi po ito pang 1 taon, pang 2 taon. Hindi po ito hanggat hindi nagbabalik ating mabait na Diyos, patuloy po tayo maglilingkod. Sapagkat sa ating pagpatuloy, doon pa lamang natin may pagtagumpay yung ating kaligtasan. Pero kung tayo tatalikod o tayo ay hindi magpapatuloy, kumbaga mga minamahal, hindi natin mararanasan yung kaginawahan nagmumula sa ating dakilang Diyos. At kung kayo magpapatuloy, patuloy mong mararanasan ang kaginhawahan nagmumula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating mabait na Diyos, mga minamahal. At kung tayo po ay may baguhan, meron po ba tayong baguhan, mga minamahal? At tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitin po natin yung alibughang anak. Amen. Hallelujah. Ikaw ba'y hirap na sa iyong darma? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtatawag.
Hallelujah. Anak ako, Namumulila sa iyo, nangangarap na isang araw ay magkapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala. mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ko Na mayakap ka at sa tuwing na ay makapiling ka. ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay sa'yo. O halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabi ko na mayakap ka at sa tuwi na magkapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo nililimot ko na. Sabi ko na mayakap ka at sa tuwi na magkapiling ka. At sa tuwi na ay magkapiling ka. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pong minamahal na bisita, sa ating bagwa na ngayon lang po nakadalo. Pinagpala kayo ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. Napakinggan ninyo ang mga kapatiran, nagbigay ng kalang testimonya, mga patotoo, kung paano sila pinagaling sa kalang mga karamdaman nung sila ay magbalik loob sa ating buhay at mabait na Diyos. Mapalad kayo sapagkat kayo ay nagbigay ng oras, panahon, kayo ay nagbigay ng sa ating malapano sa kanyang paanyaya na kayo ay dumalo. Bakit, mga minamahal? Kaya masasabing kayo pinagpala. Amen? Sapagkat ang nais ng Diyos, mga minamahal, hindi lamang kami ang dumanas ng kaginawa nagmumula sa Diyos, maging kayo. Ngayon po, sa ating minamahal na bisita, dito po sa Balakasulatan, may tinatawag na 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen? Unang-una po sinasabi ay pananampalataya. Paniniwala. Bakit mahalaga ang pananampalataya? Dahil sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pinagaling na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi niya sinabi gumaling ka dahil pinagaling kita dahil ako'y Diyos. Kundi yung iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Ito isang halimbawa na kung tayo maniniwala at pananampalataya, wala pong mahirap na bagay sa ating Panginoon. Ang pangalawa po, pagsisisi. Ang pagsisisi po sa ating minamahal na bisita, ito po ay pagtalikod sa kasalanan. Tayo po bilang mga tao ay may mga kahinami, pagkukulap, pagkakasala. Ang sinasabi, kung tayo magsisisi, magbabalik loob. Mga minamahal, tayo po, tapat ang Diyos na tayo kanyang patatawarin.
Yung pangatlo po, bautismo. Sa pangalan natin Malapanong, bautismo sa tubig, sa pangalan natin mabait na Diyos. Bakit po? Ang bautismo, ito po ay pagpapatawad sa kasalanan, paglilinis. Kumbaga, pagka ikaw ay nabautismuhan, anumang iyong mga kasalanan, ikaw ay lilinisin natin Malapanong, kakalimutan na niya. Ikaw ay magiging bago nila lang. Pang-apat, bautismo sa Espiritu. Kumbaga, kung paano nyo nakita yung mga umiiyak dyan, yan ay nadarama nila ang presensya ng ating dakilang Diyos. Ito'y mararamdaman din ninyo kung kayo magpapatuloy sa ating mabait na Diyos. Ngayon po sa ating minamahal na bisita, una po natin gagawin yung pagtanggap. Bakit po malaga ang pagtanggap? Sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang pagtanggap sa ating Malapainoon ay pagbibigay karapatan na tayo maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo ang ating Malapainoon, mayroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos at makukumpleto ang pagiging anak ng Diyos sa iyo kung ikaw tatanggap ng bautismo. Kaya sa pagkakataon pong ito, una natin gagawin yung pagtanggap. Itaas po ninyo ang inyong kamay. Kayo po ay sumunod sa maikling panalangin na aking sasambitin. Sambitin po ninyo. Malapain Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Malapain Jesus, pananampalataya na ikaw ay totoo na Diyos na buhay. Malapain Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng pagkakasala, simula nang ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Bilang kalakip nito, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen, hallelujah. Ako naman po manalangin para sa inyo. Upo dakilat papagpalang Diyos, Malapainoon, maraming po salamat muli sa isang kaluluwa na tumanggap sa dakilat makapangyariang pangalan. Pagpalain mo po siya, Malapainoon, bigyan ng tunay panampalataya. Ito'y magisimula ng kanyang paglingkod sa iyo. Pagalingin mo po siya sa kanyang mga karamdaman, ipagkalupong kalusugat, kalakasan, upang siya'y patuloy makapaglingkod sa iyo, Malapainoon, at lahat ng kanyang pangailangan, ikaw rin po magpala na siya ay patuloy naming makasama sa lugar na ito sa paglilingkod sa iyo sa makapangyariang pangalan mo po, aming pinakamamalapain Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal at tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pong mga pangailangan sa ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Anong pong inyong pangailangan? Sambitin po na inyong mga labi. Hallelujah. Upo dakilat papagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po ang pinakamamalapan Jesus. Minsanan pa sa unat dalangin namin minamahal magulang siya malapastor kami yung kabagaan sa mga oras na ito at patawarin sa lahat ng pagkukulang pagkakasala. Malapainoon, narito po ang iyong mga anak sa mga panalangit kahilingan sa iyo. Ikaw po nakakalap, nakababatid, ipagkalumpo siya malang kapamaraanan. Pagpalain po sila sa araw-araw na kalampang umuhay. Ingat at ilayo sa akditit kapamakan at lahat ng kalampangailangan sa araw-araw. Ikaw po mag-provide, magpalas sa pinansyal, material, spiritual at pagpapala at amin din po idadalangin sa Malapainoon ay mga kapatirang may karamdaman, maging amin naman ang baguhan na kapiling ngayon na may karamdaman, maging malaka po sa kanyang buhay, pagkalingin po at pagkaloob ang tunay na kagalingan at sa mga kapatiran namin dumaras mga problema, pagsubok, tulungan mo po ang Malapainoon, huwag mo po kaming iiwan o pabayaan, panghawakan mo po ang bahat sa amin, Malapainoon hanggang sa iyong pagbabalik, masumpungan mo kami na naglilingkod sa iyo, ikaw po ang patuloy na sumaami, Malapainoon, hallelujah. At lalo tigit ang aming minamahal na magulang sa mga pastor, patuloy po yung pagkaloob sa kanya, kalusug at kalakasan, mahabang buhay na patuloy namin siya makasama at makapiling sa lahat ng kanyang mga anak. Manugat na po, ingat na po at pagpalain mga kapatiran, malapit ng mga baguhan sa mga oras na ito. Hallelujah, kami po yung pagpalain na kami magkasama-sama at makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo, malapit noon. Pagpalain po lahat ng mga anak sa hapong ito sa makapangyariang pangalan mo po. Amin, pinakamamalapain Jesus. Amen, hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos mga minamahal at gaya po ng ating ginagawa. Alam mo po mga karamdaman natin tinataglay, sabi ng Banal na Kasulatan, ito ay walang imposible sa Diyos, walang mahirap. Ikaw lamang ay manampalataya sa ating buhay at mabait na Diyos, ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, ang kanang kamay sa ulo, hallelujah. Kung ikaw ay may bisyo pa o nagmumura, ang kamay ilagay sa bibig, hallelujah. Samasahan po natin sa wayin, lahat na gawa ng kaaway sa ating buhay. Padakilat po pagpalang Diyos sa mga banal na makapangyari sa lahat, sa pangalan po ang pinakamamalapit Yesu Kristo. Sa hapong ito, sa makapangyari mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas,
lahat na gawa ng kaaway, mga karamdaman, pagka-stroke, hallelujah, arthritis, diabetes, hallelujah, uric acid, asthma, hallelujah, cancer, cast out in Jesus' name, sipon trangkaso, hallelujah, cast out in Jesus' name, karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah, cast out in Jesus' name, problema, kahirapan, panghina, palupaypay, cast out in Jesus' name, hallelujah, hadlang sa mga pagpapala, cast out in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos at sa lahat po ng makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Talo na may panampalataya sa ating buhat mabait na Diyos. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. At salamat po na tayo muling pinagpala ng ating malapay noon. At